Alleluia, Alleluia. Ako'y pastol na butin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala ni na rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang pipi na inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kaniya ng kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupa na walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa mga may-ari ng anihan na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa Facebook Live, sa lahat ng ating social media platform. Magandang umaga, Father Paul, bilang National Director ng Confraternity of Carmelite Priests, Father Leandro Del Cielo Maria Magnait, ang Parish Priest po ng San Gabriel Parish dyan sa UE Caloocan City, Grace Park. Siyempre sa dalawang kasama kumpare, Father Ray Tombocon at Father Dennis Astor. At gayon din salamat sa pamunuan ng Quiapo para sa pagkakataong ito na kung saan ako ay tinanggap bilang kasapi ng Confraternity of Carmelite Priests. Gayon din sa mga taga-Subic, taga-Caloocan na mga Carmelite. Welcome po at magandang umaga sa inyo at salamat sa inyong lahat. Sa ating pagninilay para sa umagang ito, natural lang siguro sa atin na kahit gumawa yata tayo ng mabuti, ay meron pa rin masasabi sa atin. Kahit na yata magpakamatay ka na, meron pa rin pipintas sa iyo. Lahat ng gawain natin, mabuti man o hindi, ay merong masasabi at masasabi ang tao. Magbasa ka rito, may masasabi. Magwalis ka, may masasabi.
tumulong ka, may masasabi. Huwag kang tumulong, may masasabi. Maraming masasabi ang tao, kaya mabuti o mali o hindi tama ang ginagawa natin. Kuminsan sa pagninilay natin, kailangan natin na mga tao may nagsasalita talaga sa atin. Sa social media, ang tawag natin dito'y bashers. Maraming tao ang maninira at magsasalita. Pero kailangan natin ng bashers. Do you know that? Kailangan natin ng mga nananalita ng negatibo. Kailangan natin ng mga taong nagsasalita ng hindi maganda kung minsan. Dahil dito natin napaglilimian, dito natin nakikita, dito natin masasaliksik kung talagang tama ang motibo natin. We need bashers and people who criticize us in order for all of us to reflect and meditate our motives. Yung mga motibo natin sa paggawa natin ng mabuti, yan ay napag-iisipan natin ng malalim kung tayo ay merong tao mga nananalita ng hindi maganda. Pero ang kailangan nating modelo ay si Jesus. Dahil si Jesus, nakita ninyo, nagpagaling na, tinawag pang kampon ng demonyo. Napakasakit nun. Masabi ka lang tanga, masakit na. Masabihan ka lang gago, masakit na. Masabihan ka lang ng wala kang utang na loob, masakit na. Sabihin ka pang angkan ng demonyo. Masabihan ka lang maldita, masakit na. Masabihan ka lalong mangkukulam ka. Ay naku, masakit lalo. Pero ang tawaging demonyo ka, lahi ka ng demonyo, galing sa demonyo ang mga pinaggagawa mo. Napakasakit. Pero tingnan natin ang ehemplo ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Nagalit ba siya? Nag-react ba siya? Yan yung problema nating tao. Ako at ikaw. Tayo kuminsan ay gumagamit ng pangit na salita sa paglaban natin sa mga naninira sa atin. We don't need harsh words for those who criticize us. We need to be silent and continue to do the good God's will. Tignan niyo si Jesus, hindi siya nag-react kahit sinisiraan siya. Ano ang ginawa niya? Tinuloy niya ang kalooban ng Diyos. Ganon din sa atin sana, na kahit sinisiraan ka, kahit maraming binibintang sa'yo, kahit inaakusahan ka ng kung ano-ano, they are putting malice in everything, they are putting evil in you. Do not use harsh words. Ano sabi? Ano ang pagninilay natin? Gayahin natin si Jesus. Continue to do God's will in silence. Sa katahimikan, patuloy nating sundin ang kalooban ng Diyos. Tulad ni Santa Teresa ng Avila. Patuloy siyang sumunod sa kalooban ng Diyos sa tahimik na paraan, sa pamamagitan ng dasal at pananalangin, sa pamamagitan ng pagninilay at paggawa ng tama sa kabila ng siya'y sinisiraan. Speak, manalita ka lang kung kinakailangan. Ngunit ang pananalita natin dapat ayon sa kalooban ng Diyos. Madaling magsalita, pero kailangan ito ay galing sa Diyos. Sa ating pagninilay ngayong umaga, sino ba sa atin ang hindi nasiraan na? Sino sa atin dito ang hindi na nilagyan ng malisya? Sino sa atin dito? Pero, sabi ko nga sa inyo lagi, okay lang na tayo ang minamalisya. Wag lang tayo ang malisyoso at malisyosa. Hayaan yung lagyan tayo ng evil nila. Let them put evil in their thoughts against us. Let them put evil in us. But you and me,
must not put evil in them, but rather let us put God when there is none. Lagay natin ang Diyos doon sa hindi nakakakita kung nasaan ang Diyos. Dahil madaling maglagay ng kademonyohan sa mga taong hindi nakikita ang Diyos. Dahil tayo ay tinawag ng Diyos na Kristiyano, sumunod sa kanyang kalooban, lagay natin ang Diyos sa mga tao na hindi nakikita ang Diyos. Let us put God in their hearts. Let us not put evil on them. Nalagyan tayo o nilalagyan tayo ng kademonyohan, minamalisya at minamalisyoso tayo, sinisira tayo. But our response will be always in silence, in prayer, and not in harsh words. In silence and in prayer. In silence and in prayer, we put God on them. Parte lang yata po ng buhay natin kung minsan na tayo ay siraan. At ang reaksyon natin kung tayo sinisiraan, madalas parehas nila. Kaya ano ba pinagkaiba natin kung ang ginagawa sa ating pangit ay gagawin din natin sa kanila? Wala, parehas lang tayo. Pero kung gagawin natin na ilagay ang Diyos sa mga gumagawa sa atin na masama, doon tayo naiiba. Our call for today is to be a missionary of God, tagapagdala ng Diyos. Kaya nga ebanghelyo natin ngayon, manalangin kayo. Hindi lang para magkaroon ng pari at madre, manalangin kayo. Ano sabi? Para magkaroon ng manggagawa ang Diyos. Ano manggagawa? Yaong magtutuloy ng mabuting gawa sa kapwa niya. Hindi kailangan pare o madre para gumawa ng mabuti. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos sa kanyang halamanan. Maging anuman ang antas sa ating pamumuhay, na tayo ay maging manggagawa ng Diyos. Di mo kailangan ng belo, di mo kailangan ng abito para ikaw ay maging kasangkapan ng Diyos. Ngayon pa lang, kasangkapang ka na ng Diyos. Gamit ka na ng Diyos. Sinusugo ka na ng Diyos. Kailangan niya ang manggagawa. Pwede ka ba? Kailangan niya maglilingkod. Pwede ka ba? Kailangan niya ang gagawa ng mabuti. Pwede ka ba? Pwede ka bang maglingkod sa Kanya nang walang pasubali? Tinatawag tayo ng Diyos para maging manggagawa niya. At ang manggagawa niya, dinadala ang Diyos sa Kanyang kapwa. Missionary. We bring Christ to others. We bring God to others. Maging manggagawa ka ng Panginoon. Amen.